Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, need have the Spirit, our Lord Jesus Christ, for save to all of us. Our topic for tonight. Our topic for tonight, need have the Spirit, our Lord Jesus Christ, for save to all of us. Our topic for tonight. Because many people in the church know Spirit to God. Many people in the church know Spirit to God according the Holy Scripture. Therefore, is so topic for tonight. Ayun po, kailangan po, ang ating pong paksa, kailangan natin magkaroon ng Espiritu ng Diyos para maligtas po tayo. Ganun po. Kasi marami pong tao, wala pa pong Espiritu ng Diyos. Mayroong mga tao, wala pa pong Espiritu ng Diyos. O, ganun po. May mga church na walang Espiritu ng Diyos. So, may mga tao, walang Espiritu ng Diyos. Kasi ang taong laya sa katwiran o para sa Diyos, mga patay pa yun. Maraming mga taong patay pagka wala pang Espiritu ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan. Pagka ang tao kasi wala pang, hindi pa bilanggo ng katwiran ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, ng kanyang mga aral, para sa Diyos, mga patay pa po yung mga taong yun. Pagka hindi pa po sumusunod sa katwiran, sa aral ng Diyos. O pagka wala pa pong katwiran, wala pang aral na sinusunod sa utos ng Diyos, para sa Diyos, mga patay pa yung taong yun. Marami pong patay na tao pa na walang Espiritu ng Diyos. Yung tinatawag na ang nagpapakabuyo sa kalayawan, na bagamat siya ay buhay ay patay. Yung wala pang sinusunod na utos ng Diyos. Yung mga alipin pa ng mga kasalanan. Kaya kailangan po natin magkaroon ng Espiritu ng Diyos para po tayo ay maligtas. Need the Spirit, our Lord Jesus Christ. For all of us is the saved. Our topic for tonight. Ganun po. Kasi may mga tao, patay pa, walang mga Espiritu ng Diyos, para sa Diyos, mga patay pa yun. Pagka wala pa pong Espiritu ng Diyos. Walang Espiritu ng Diyos para, buhay yung ganun. Buhay siya, tapos meron siyang everlasting life. Kasi pag wala pong Espiritu ng Diyos, yung hindi pa sumusunod sa mga aral ng Diyos, sa katwiran, para sa Diyos, patay pa yung mga ganung tao. May mga patay pang tao, ganun, sabi ng banal na kasulatan. Yung mga wala pang Espiritu ng ating Panginoong Yesus, o mga patay pa po yun, yung wala pa pong Espiritu ng Panginoong Yesus. Yung hindi pa po sumusunod sa katwiran, yung hindi pa siya alipin ng katwiran, para sa Diyos, mga patay pa yon. Wala pa siyang Espiritu ng Diyos, para sa Diyos, patay pa yon. Sabi nga na banal na kasulatan sa unang Timoteo 5:6, tatapwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan, na bagamat siya ay buhay, ay patay. O ganun po, yung wala pa pong Espiritu ng Diyos, mga patay pa po yun. May mga tao, mga para sa Diyos, patay pa. Ganun po. Ito pong banal na kasulatan, pag wala pang Espiritu ng Diyos, patay pa po yun. Ito po sa Santiago. Kaya kailangan natin magkaroon ng Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Kaya kailangan natin ng Espiritu ng Panginoong Yesus. Siya po yung magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus. Ito, sabi po ng banal na kasulatan, mga patay pa yung walang Espiritu ng Diyos. Yung hindi pa po sumusunod sa aral, sa katwiran ng Diyos, gano'n. Yung laya pa siya sa kautusan ng Diyos.
yung nabubuhay pa sa mga sarili niyang nasa, mga kalayawan, hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Yung wala pang Espiritu ng Diyos, patay pa po yun ng Panginoong Yesus. Dito po sa Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang Espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. O, yung wala pang Espiritu ng Panginoong Yesus, mga patay pa po yun. Sabi rito sa Santiago 2:26. Ito rin sabi rin sa Apokalipsis, mga patay pa yan. Yung mga alipin pa ng kasalanan, mga patay para sa Diyos, mga patay pa yan, hindi pa sumusunod sa katwiran. Kailangan magpabaptize tayo, tapos sumundin tayo sa utos ng Diyos para magkaroon po tayo ng Espiritu ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po ang magbibigay ng Espiritu para makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Apokalipsis, yung wala pang Espiritu ng Panginoong Yesus, o mga patay pa po yun, ang wakas nila sa impyerno. Pag wala ka pang Espiritu ng Panginoong Yesus, ang wakas nyo sa impyerno. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa may Apokalipsis 3:1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi na may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. O yun, o yun, ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. O, buhay ito na mga patay. Sabi, parang buhay na patay ito kasi wala pa silang Espiritu ng Diyos eh. Pagka wala ka pang Espiritu ng Panginoong Yesus, para sa Diyos, patay po yung ganun, mga patay pa. Kailangan para magkaroon po tayo ng Espiritu ng Diyos, sumampala tayo sa Panginoong Yesus, tapos sumunod tayo sa utos para magkaroon po tayo ng Espiritu. Patay pa po kasi yung mga tao na wala pang Espiritu ng Panginoong Yesus. O, basahin ko sa inyong muli, no? Para maintindihan nyo. Dito sa Apokalipsis 3:1, at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalan, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. O, kita nyo, patay pa yung tao pagka walang Espiritu ng Panginoong Yesus. May mga tao, may mga church, mga patay, wala mga Espiritu ng Diyos. Kasi nga yung mga church, yung mga maling aral po kasi, may mga pagsuway, o yung mga nagdagdag sa utos, mga patay po yun, mga iglesia po yun ng mga patay, kasi wala sila sa daan ng Diyos. Para sa Diyos, walang Espiritu yun, mga patay yun, ganun. Ito sabi rin ng banal na kasulatan, basta wala pang Espiritu ng Diyos, para sa Diyos, patay pa yung ganon. Ito sabi rin sa Pedro din, sa unang Pedro, mga patay pa sila pag wala silang Espiritu ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa may unang Pedro 4:6, sapagkat dahil dito ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo. O, kita nyo nga yung Ebanghelyo, pinangangaral sa mga patay. Sabihin mga yung mga tao yon na walang Espiritu ng Diyos. Kasi pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka maliligtas. Pagka wala kang Espiritu ng Panginoong Yesus, hindi po maliligtas yung tao nyo, maimpyerno. Mga patay pa sa Diyos yun, yung wala pang Espiritu ng Diyos. Kailangan sumunod tayo sa utos ng Diyos para magkaroon tayo ng kanyang Espiritu. Ganun po. Patay pa sa Diyos yun, yung wala pang Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Ang magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus, yung kanyang Espiritu.
para mabuhay. Ganun po. Ito, basahin ko rin sa inyo umuli, no? Para maintindihan nyo. May mga taong walang espiritu ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Para sa Diyos, patay yun. Ito, basahin ko rin sa inyo muli rito. Sa may unang Pedro 4:6, sapagkat dahil dito, ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, dadapat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. O yun, basta wala pang espiritu ng Diyos, mga patay pa po yun. Yung hindi pa sumusunod sa aral ng Diyos, mga patay pa po sila. May mga church na patay, mga patay ang tawag ng Diyos. Walang espiritu ng Diyos doon sa church nila, ganun. Yung maling aral, tapos sila yung nasusunod, hindi yung Diyos. O yun, para sa Diyos, mga patay pa po yun. Yun yung mga iglesia na patay. Yung hindi sumusunod sa aral ng Diyos na wala sila sa daan. O yun, maraming verse dito na ng tao patay pa pagka wala pang espiritu ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may yung mga nakabuyo pa, yung wala pang sinusunod sa aral ng Panginoong Yesus, hindi pa tinatanggap yung Panginoong Diyos, Panginoong Yesus. Para sa Diyos, patay pa po yun. Ito sabi rin dito sa sa Kolosas, para maintindihan nyo, maraming verse tong ituturo ko sa inyo. Dito po sa Kolosas 2:13. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, o mga patay pa, yung mga nakabuyo pa sa kasalanan. Pagka yung di pa sumusunod sa Panginoong Yesus. Sa inyong muli, tapos papatuloy ko. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya, na pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Ayan o, pagka hindi pa sumusunod sa utos ng Diyos, mga patay pa po yun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ang katawang walang espiritu ng Panginoong Yesus, patay po yun sa Diyos. Para sa Diyos, patay pa. Yung nakabuyo pa sa kasalanan, ganun po. O, basahin ko sa inyo ulit, no? Pagka yung para maintindihan nyo, dito sa Kolosas 2:13. At nang kayo mga patay, dahil sa inyong mga kasalanan, o yung mga ayaw pang sumunod, yung mga nga sa kasalanan pa, mga patay pa po yun sa Diyos. O yung hindi pa sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ito rin sabi rin po sa dito rin po sabi sa Epeso, dito rin po sa Epeso. Kasi mga hindi pa sila sumusunod sa utos ng Diyos, wala pa pong espiritu ng Diyos yun. Wala pa pong espiritu ng Panginoong Yesus. Meron tayong espiritu, pero sarili lang nating espiritu yun. Hindi yung binibigay ng Panginoong Yesus na espiritu, yun po yung merong buhay na walang gan pagka meron ka ng espiritu ng Diyos. Kasi may mga tao nga, wala pang espiritu ng Diyos. May mga church, may mga tao, wala pang espiritu ng Diyos. Ito po sabi po ng banal na kasulatan din dito. Dito sa Epeso 2:5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. O yun o. Patay pa ang mga tao pagka nasa kasalanan pa. Yung wala ka pang espiritu ng Diyos. Pagka hindi pa sumusunod. Dito po sa Epeso 2:5. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan. O yun, wala pang sinusunod sa utos ng Diyos. Hindi pa siya tumatalima. O wala pong, yung mga hindi pa sumusunod sa katwiran ng Diyos, mga wala pong buhay na walang hanggan yun, mga patay pa. Kaya kailangan natin magkaroon ng espiritu ng Diyos. Ganun po, para po tayo maligtas. Ang Panginoong Yesus po ang bibigyan ng espiritu. Kaya yung church na ang Yesus nyo tao, hindi makapagbibigay yung tao ng espiritu. Yun, mga bulaan po yun, mga may church. May church kasi na mga patay pa, mga patay, walang espiritu ng Diyos. Ganun po. Mga nasa
hidwa yung pananampalataya nila, wala sila sa daan. Gaya rito sabi sa sa may Santiago, ito, sa Pedro, sa ikalawang Pedro 1:17. Eto, church naman to, church na nagtuturo, pero mga patay yun. Walang espiritu ng Diyos doon kasi lumihis sila ng daan. Kasi nga yung sabi nga, nasa daan ng katwiran ng buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan. O yung kailangan nandun ka sa daan para hindi ka patay sa Diyos. Kasi pag lumihis ka ng daan, para sa Diyos, patay yung mga wala yung espiritu ng Diyos doon. Kasi mga suwail yun mga suwail. Mga hindi po sa Diyos yung gano'n, yung mga wala sa daan ng Diyos. Kailan nasa daan ng Diyos? Ito po sabi ng banal na kasulatan. Mga walang espiritu yan para sa Diyos. Mga patay pa po yun. Ito po sa sa may ikalawang Pedro 1 at saka 17. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Propeta to, church to, mga congregation, pero mga patay yun, wala yung espiritu ng Diyos doon. Nagaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili na madaling pagkapahamak. Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig, mga bukal na walang tubig. Sabi kasi yung tubig sa Diyos, espiritu po yun. Espiritu po yung tubig sa Diyos Mga patay yun, yung walang espiritu ng Diyos. Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila itinaan ang kapusikan ng kadiliman. Mga po yun, na nasa kadiliman po yun. Yung walang tubig, sabi ron, yung walang tubig, sabi, wala yung espiritu ng Diyos doon. Mga church yun, mga bulaang propeta, na wala sa daan ng Diyos. Para sa Diyos yun, mga patay na church yun kasi wala yun sila sa daan ng Diyos. Kailangan nasa daan tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng espiritu, sinusunod natin yung utos niya. Ganun po. Ito yung binabasa ko sa inyo, mga pastor to, na walang tubig. Sabi walang tubig, walang espiritu, wala yung espiritu ng Diyos doon. Para sa Diyos, mga patay yun, yung wala sila sa daan. Sabi niya, nasa daan ng katwiran ng buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan. Ganon, gaya rin sabi rito sa sabi rin dito sa Judas, mga walang espiritu yung ganyan. Ito po sabi sa Judas dito. Sa Judas 1:4, 12, 13 hanggang 19, dito po sa Judas. Mga walang espiritu sila wala silang church yan, pero walang congregation sila, pero walang taglay na espiritu ng Diyos. Para sa Diyos, mga patay po yun. Basta't mga nakabuyo ka pa sa kalayawan, sa mga hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, wala ka pang espiritu nun. Para sa Diyos, patay yung ganon, sabi sa Santiago. Ang katawang walang espiritu ay patay. Sabihin, walang espiritu ng Panginoong Yesus, mga patay po yung ganun. Patay pa sa Diyos yung ganun. Diba sabi sa mga banal na kasulatan? Datapat ang nagpapakabuyo sa kalayawan, na bagamat siya ay buhay, patay. Para sa Diyos, patay pa yun, yung hindi ka sumusunod sa Diyos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa sa Judas din. Dito sa Judas. Sa 4, 12, 13, saka 19. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa, sa katulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesu Kristo,
Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong pigingan. O yun, natatago sa inyong pigingan. Sabihin, mga nagkakainan to ng mga spiritual na pagkain o literal, ganun. O nagkakain, mga congregation po to, ganun, no? Pero wala silang espiritu ng Diyos kasi liis sila ng daan o hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong pigingan ng pag-ibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig. O yun, mga walang tubig. Sabihin yung tubig kasi sa Diyos, espiritu yun, yung aral po yun. Aral po yun. Mga alapaap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ang ugat. O, tanyo nga, bunot pati ugat ng mga pastor na tungbulaan. Mga bangis na alon sa dagat na pinabubula ang kanilang sariling kaiyan. Mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Ang mga ito ay nagsisigawa ng paghiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. O mga walang taglay na espiritu. Church po to, congregation sa mga tao. O may gano'n, kaya mag-ingat po kayo sa mga bulaang propeta, mga walang taglay na espiritu ng Diyos to. Yung mga walang taglay na espiritu ng Diyos, yung mga maling aral, may pagsuway, tapos yung Isus mo, tao, yun, mga... Kasi yung Panginoong Isus ang magbibigay ng espiritu. Mga walang taglay na espiritu ng Diyos yun, yung mga ang Isus mo, tao, tapos mga maling aral, may pagsuway sa aral, wala sa daan ng Diyos, wala pong taglay na espiritu. Mga iglesyang mga makasalanan yon o para sa Diyos, mga patay yon, mga walang taglay na espiritu ng Diyos. Para kasi maligtas tayo, kailangan meron tayong espiritu ng Panginoong Yesus. Siya po magbibigay ng espiritu. Ito, basahin ko sa inyo rito, sa may 19. Ang mga ito ay nagsisigawa ng paghiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. O, di ba? O, walang taglay na espiritu. Ang katawang walang espiritu ay patay. O, patay pagka walang espiritu ng Diyos. Kailangan may espiritu tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng everlasting life, para maligtas po tayo. Ang magbibigay po ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Kasi hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Wala makaparoroon sa Ama, sabi ng Panginoong Yesus, kundi sa pamagitan ko. Siya po yung magbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Bibigyan tayo ng espiritu ng Panginoong Yesus para maligtas po tayo, ganun. Siya po magbibigay ng espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang 1:5-11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O yung Panginoong Yesus magbibigay ng espiritu para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi rito sa banal na kasulatan. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. O siya yung magbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Sabi rito, di ba? Tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, nasa kanyang anak. O siya kasi magbibigay ng espiritu eh. Kaya yung mga Kristong tao, mga bulaan po doon. Wala doon yung espiritu ng Diyos. Diba sabi doon, mga bulaang propeta, walang taglay na espiritu na itinaan sa pusikit na kadiliman. O, kita nyo nga. Ganoon, pagka ang Isus mo tao, wala doon yung espiritu ng Diyos. Hindi ka naman pwedeng dumirekta sa Ama, didirekta ka sa Ama, sa anak muna. Sa Panginoong Yesus ka muna dadaan para magkaroon ka ng espiritu. Ang Panginoong Yesus ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, espiritu.
Kasi binigay na niya sa kanya yung kapamahalaan ng langit at lupa. Babasahin ko sa inyo muli rito. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O yun, nasa kanyang anak. Para magkaroon tayo ng espiritu, sumunod po tayo sa utos ng Diyos sa Panginoong Yesus. Para magkaroon po tayo ng espiritu. Tatahanan niya tayo, babae siya. Siya yung magbabahay sa atin. Siya po yung papasok sa atin na espiritu. Kaya yung mga Jesus na tao, mga bulaan po yun. Delikado po yun. Maling pananampalataya po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Para magkaroon tayo ng espiritu ng Diyos, o sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kasi nga yung taong hindi pa sumusunod sa utos ng Diyos, para sa Diyos, mga patay pa yun, mga alipin ng kasalanan pa yun, yung hindi pa tinatanggap, hindi namumuhay sa katwiran ng Diyos. Ito, para magkaroon tayo ng espiritu ng Panginoong Yesus, sumampalataya tayo sa Kanya, tapos sumunod sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Juan 14:23, sumagot si Jesus at sinabi sa Kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, ay kaya tutuparin ang aking salita, at siya ibigin ng aking Ama, at kami papasa Kanya, at siya'y gagawin naming tahanan. O, gagawin tayong tahanan ng Panginoong Yesus pag sumusunod tayo sa utos niya. Yun, magkakaroon lang tayo ng espiritu ng Diyos pag sumusunod tayo sa utos. Pero pagka hindi sumusunod, o hindi po magkakaroon ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan po natin magkaroon ng espiritu ng Diyos para maligtas po tayo. Ganun po. Para po tayo maligtas. Siya po yung magbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Yesus na tao, wala ang espiritu ng Diyos po yan. Delikado po dyan. Delikadong pananampalataya po yun. Hindi po tayo makakadirekta sa Ama. Kailangan dadaan tayo sa pintuan. Papasok muna tayo sa Panginoong Yesus. Para makapasok tayo sa Panginoong Yesus, sundin natin yung utos niya. Sabi niya, ang Panginoong Yesus, ako ang pintuan. Sino man pumasok sa akin, siyang maliligtas. O yun, no? Kasi papasok din siya sa iyo. O yun, pag sinunod mo yung utos ng Panginoong Yesus, may espiritu ka na niya. Ganun po. Kailangan hindi po kayo lilis ng utos, hindi magbabackslide. Ang magbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Ito sabi niya. Dito po sa 1:7-37. Nang huling araw nga, dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung sino man tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ay no, ilog ng tubig ng buhay. Sabihin yung espiritu yun. Ngunit ito'y sinilita niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya. O kita nyo nga, yung Panginoong Yesus magbibigay ng espiritu. O meron bang tao makapagbibigay ng espiritu? Wala po, mga bulaan po yung ang Yesus nyo tao, bulaan po yun. Magbibigay ang Panginoong Yesus ng espiritu. Yun po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, yung binibigay niyang espiritu. Kailangan po sumunod po tayo sa Panginoong Yesus para magkaroon po tayo ng espiritu ng Diyos. Kasi yung kaligtasan, yung meron tayong espiritu ng Diyos. Siya po yung magbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. O gaya rin sa babae, di ba? Sa may babae Samaritana, yung nanghihingi siya sa balon ng tubig. O ako magbibigay sa iyo ng tubig, o bibigyan kita ng tubig ng buhay. Yun yung binibigay ng Panginoong Yesus na espiritu, yung tubig ng buhay. Ito sabi sa babaeng Samaritana rito, yung kinausap niya yung babae, no? Sa balon ng tubig para bigyan niya ng tubig ng buhay. O yun po, siya yung magbibigay talaga ng espiritu, yung Panginoong Yesus.
para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi nga may mga tao pa wala pang espiritu ng Diyos, yung hindi pa sumusunod sa utos ng Diyos, yung nabubuhay pa sa kalayawan, sa mga hindi pa sumusunod sa utos, wala pa pong espiritu ng Diyos yun. Yung mga ganun. Laya pa sila sa katwiran, sabi. Ito po yung sabi ng Panginoong Hesus, no? Yung sinabi yung kausap niya yung babae rito, siya yung magbibigay ng tubig ng buhay. Sabihin yung espiritu talaga yon, yung ibibigay ng Panginoong Hesus. Dito po sa 4 ng 1. Mahaba ito, no? Pero umpisahan ko na po sa 6 na lang. Ito po sa 4:6 ng 1. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-ika-6 na ng oras, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. At sa kanya sinabi ni Jesus, painumin mo ako, sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw ay na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin? At na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako. At ikaw hihingi sa kanya at ikaw ibibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mabuuhaw. Datapat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa buhayang walang hanggan. O yun o, yung tubig na binibigay ng Panginoong Yesus, yun po yung Espiritu. O, yun po yung Espiritu na siya po talaga magbibigay ng Espiritu para yung tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nasa Panginoong Yesus ang kapamahalaan ng langit at lupa. Kaya wala pong espiritu yung ang Hesus nyo tao, wala po dun. Wala po dun yung tunay na espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos, yung ang Panginoon Hesus mo, Diyos siya, tapos sumusunod ka sa utos. Doon po merong kaligtasan. Kasi siya po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan, yung Panginoong Hesus, yung sumasampalataya sa Kanya. Kasi hindi ka naman pwedeng dumirekta sa Ama, sabi ng Panginoong Hesus. Siya po yung magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Hesus. Dahil sabi rito, ang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. O walang Espiritu ng Diyos doon, ng Panginoong Hesus eh. Yung ang Hesus mo, tao. Nando doon yung Espiritu ni Beelzebub. Si Beelzebub po nando doon yung ang Hesus mo, tao. O kasi ang Panginoong Hesus, siya yung magbibigay ng Espiritu. Sabihin yung Holy Spirit yun para ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi pagka wala kang Espiritu ng Panginoong Hesus, wala kang buhay na walang hanggan pagka wala kang Espiritu ng Panginoong Hesus. At saka pag tinanggihan mo ang Panginoong Hesus, wala ka rin buhay na walang hanggan. Ganun po. Sabi nga, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya, hinatulan na. O, di ba? Kaya pagka tinanggihan mo yung Panginoong Hesus, wala kang buhay na walang hanggan. At saka yung walang espiritu ng Panginoong Hesus, kasi tao ang Hesus nyo, wala kang espiritu ng Panginoong Hesus. Ang espiritu nyo si Beelzebub, ganun po. Diba? Wala kayong buhay na walang hanggan. Kasi may mga chat ka, di ba? Sabi sa Judas, sa ikalawang Pedro,
mga walang taglay na espiritu, mga church yun ha. O, kita nyo nga. Pero para magkaroon po tayo ng espiritu ng Diyos, o sumunod po tayo sa utos. Alam ng Diyos yun kung sumusunod tayo sa Kanya, hindi. Nalalaman ng Diyos yung sino yung umiibig sa Kanya. O ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Roma 8. Kasi pag wala kang espiritu ng Panginoong Yesus ng Diyos o hindi ka sa Kanya, ito sabi po sa Roma 8:9, datapot kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. O, tanyo nga, titira yung espiritu ng Diyos. Sinong Diyos? Ito, patuloy ko po. Datapot kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. O, yung pala yung titirang espiritu, yung espiritu ng Panginoong Yesus, yung Diyos eh. Ganun po, yung Diyos yung ating Panginoong Yesus, siya yung magbibigay ng espiritu. Ganun po, para maligtas po tayo, kailangan meron po tayong espiritu ng Diyos. Kaya yung aral nyo dyan ang Yesus nyo, tao, bulaan po yun. Kaya baguhin nyo po yung aral nyo para maligtas po kayo. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa Roma 8:9. Tatapot kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. O, sino yung titirang Diyos? Patuloy ko po. Tatapot kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. O, hindi sa Kanya. O, siya kasi yung Diyos na titira, yung espiritu ng Panginoong Yesus. Siya yung magbibigay ng espiritu, di ba? Sabi sa babae, sabi ron sa 1:7, di ba? O, ganun po, siya yung tumitira. Kaya sabi rito sa unang Korinto naman, o, sabi rito sa unang Korinto, ang ating tinanggap, hindi espiritu ng sanlibutan. Ito po sabi sa unang Korinto naman din po. Sa unang Korinto 2:12, ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa ating ibinigay na walang bayad. O yun o, yung espiritu ng Diyos ang tinanggap natin. Yung espiritu po yun ng Panginoong Yesus. Hindi naman, kasi siya nga magbibigay ng buhay na walang gani. Sabi nga, sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O, datapat ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin. Kasi nga siya yung espiritong tatanggapin natin, yung espiritu ng Diyos sa Panginoong Yesus. Ganon. Kasi siya yung magbibigay ng espiritu. Ganon po. Yun po yung ating paksa. Kailangan magkaroon po tayo ng espiritu ng Panginoong Yesus. O, para maligtas po tayo. God bless po. Our topic for tonight is done. Need the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ, for save to all of us. Our topic is done. Yun po yung ating paksang natapos po. Kailangan po magkaroon tayo ng espiritu ng Panginoong Yesus. Kaya yung mali-mali yung aral dyan, baguhin nyo na po yan para pumaligtas kayo. Na ang Yesus nyo tao, Diyos po yung ating Panginoong Yesus na nagkatawan tao, na anak po ng Ama. God bless po. Thank you for joining this, for watching this, for live discussion. Tomorrow, I live tomorrow. You watch me tomorrow in the morning, 10 a.m. God bless po for watching this. God bless. Be careful to everyone.